Hey, what's up guys? Tatlong Tecnopova series ang lumabas sa smartphone ngayong taon. Yung pinakamahal sa Tecnopova 6. Pangalawa yung Tecnopova 6. At pangatlo ang Tecnopova 6 Neo. At para sa akin, merong pinakasulit na smartphone sa tatlong Pova na yan. At wala nang iba kundi itong si Tecnopova 6 Neo. Explain ko guys ng mabilis lang. Start natin sa package ng smartphone na to. Sa box na is halos same to ng Pova 6. Surprising na mga smartphone na to guys, nabili ko lang ng 6.5 itong Pova 6 Neo. Hindi ko lang sure kung magkano pa yung magiging SRP niya. Dahil medyo pa iba-iba pa yung mga presyo niya, depende kung saan natin siya mabibili. Pero parang para sa akin, mukhang magiging SRP ng smartphone na to is parang 8,000. Pero hindi pa ako sure doon. Dahil sa ngayon is nakasale pa lang siya. Ito guys yung Pova 6 Neo. Dito ko siya sa may color black kinuha. Yan. Wow. Sa design niya, napakaganda niya. Di na siya katulad ng mga plain like kung nasa Pova 3 Neo saka sa may Pova 2 Neo. Meron din siyang sticker na kasama na Farlight na sticker. Tapos meron din siyang case na kasama. Yan. Transparent lang siya na case. Tapos meron siyang 33 watts sa charger na kasama. Tapos yung kanyang headphone saka yung kanyang Type-C na cable. Unang dahilan para sa akin kung bakit ito yung pinaka-best na Pova na kunin nyo, itong Pova 6 Neo, is dahil sa kanyang charger. Dahil meron nga siyang 33 watts sa charger, habang naka 70 watts yung dalawang charger na Pova 6 saka yung Pova 6 Pro 5G. Hindi naman na ganun kabagal yung 33 watts sa charger na to, at di rin naman sobrang bilis yung 70 watts niya. Tamang tama na to. At ang number 1 na reason kung bakit napaka-perfect ng smartphone na to para sa akin, compare sa dalawang smartphone na yon, is dahil sa kanyang battery. Naka 70,000 mAh battery itong Pova 6 Neo, habang naka 6,000 mAh battery naman yung Pova 6. Kaya technically, itong pinakamurang model, ito pa yung merong pinakamalaking battery sa kanilang tatlo. Alam ko naman na mas mabilis yung 70 watts sa charger, compare nga sa 33 watts lang dito sa may Pova 6 Neo. Pero para sa akin, mas mapapakinabangan natin yung malaking battery ng smartphone, compare sa mas mabilis siya. Dahil kung mabilis nga siya mag-charge, pero kung mabilis naman siyang malobat, syempre, ganun din yun. Halos wala rin yun para sa akin. Dahil most likely, mas matagal natin magagamit to. Kaysa naman lagi tayo nag-charge. Syempre, mas okay na mas matagal siyang malobat. Na mag-charge lang tayo ng isang beses sa buong maghapon. Goods na yun. Pangalawang dahilan pala is sa kanilang display. Dahil itong display niya is meron siyang 6.78 inches na IPS LCD display na meron Full HD Plus na resolution. Yan din guys yung display ng Pova 5 na last year model. At yung dalawang Pova 6 saka yung Pova 6 Pro 5G puro mga naka-AMOLED na yon. At yung nag-iisang dahilan kung bakit napakamahal yung dalawang smartphone na yon. Compare nga dito na napakamura niya para sa akin. Lalo kung ngayon natin siya magbibili sa mga discounted na mga presyo niya. Dalawang model pala guys ang smartphone na to. Itong si Pova 6 Neo. Meron din siyang 8128 na version. Hindi ko lang din pamatukoy kung magiging magkano yung SRP nun. Pero habang nakasale yung smartphone na yun guys, medyo nagmahal na siya. Dahil nabili ko nga itong Pova 6 Neo sa may 8256 na version ng halagang 6.5 lang dahil sa may Shopee na voucher saka sa discounted na presyo niya. Pero yung habang lumilipas nga yung mga araw, yung 6.5 na magiging presyo niya ngayon ay sa may 8128 na version na. Tapos itong 8128 is nagmahal na po siya ngayon. Sa camera naman, mayroong 50 megapixel na main camera ang Pova 6 Neo. I think naman di na big deal sa atin yung camera ng smartphone na to. Dahil siguradong maraming bibili ng smartphone na to is puro mga pang gaming siya. At speaking of gaming guys, alam nyo ba yung tatlong smartphone na yun ng Pova series? Yung Pova 6 Pro 5G, yung Pova 6, at itong Pova 6 Neo, same lang sila ng performance. Mula pinakamura hanggang pinakamahal, wala kayong makikitang malaking difference sa mga performance ng mga smartphone na yan. Dahil naka 5G lang guys yung mahal na version. At yung Pova 6 naman, same processor lang sila ng Pova 6 Neo na mas mura. Dahil meron siyang G99 na processor. Kaya doon pa lang guys, wala tayong malaking makikitang difference sa kanila. Kahit sino pa sa tatlong model na yun yung kunin natin. Pero syempre doon na tayo sa pinakamura. Itong si Pova 6 Neo. Dahil same lang sila ng performance doon sa pinakamahal na model. Kumbaga lahat ng games na lalaroin natin sa tatlong smartphone na yan, wala tayong makikitang malaking mga pinagkaiba sa kanila. Kaya actually guys, almost the same nga lang sila. Dahil same lang naman sila ng GPU na meron Mali G57 MC2. Same lang yan guys ng G99 at ang Dimensity 6080 na processor nga ng mas mahal. Kaya para saan pa kung bakit tayo bibili ng mas mahal kung design lang naman yung mas maganda sa kanya
at mas mabilis sa charger, saka yung AMOLED display. Hindi naman pangit yung IPS sa LCD display guys, at para sa akin, napakahalaga ng mas malaking battery compare sa mas mabilis sa charger. Siguro magandang upgrade ang smartphone na to kung galing kayo sa mga lumang smartphone ni Tecno or ni Infinix, like na mga POVA 3 or kahit yung mga lumang mga Tecno ng mga smartphone sa may mga Spark series, saka sa mga Smart series. Magandang mag-upgrade dito guys, lalo kung mabibili natin to sa murang presyo lang. Dahil kung mabibili natin to guys ng SRP niya, hindi ko lang matukay kung magiging 8,000 yung SRP ng smartphone na yan. Dahil parang 9,000 yung magiging SRP ng POVA 6 at masyadong mahal yon. Even dito naman guys, itong smartphone na to, parang same specs pa rin naman to ng Spark 20 Pro saka ng Hot 40 Pro. Kung galing kayo sa mga smartphone na yon, medyo hindi ko marirecommend sa inyo ang smartphone na to dahil almost identical sila ng specs. Kumbaga design lang yung nabago sa kanya, saka yung mas mataas na battery. Pero overall sa may display, saka sa kanyang performance, wala tayong makikitang malaking difference doon. Mag-stick muna tayo sa mga lumang smartphone na yan. Pero kung galing nga kayo sa mga lumang smartphone na meron G85 bababa ng mga processor, magandang upgrade itong si POVA 6 Neo. Maganda yung makukuha yung specs dito para sa may presyo niya. Lalong-lalo nga kung sa discounted din siya makukuha. Magandang smartphone na to. Wala na kayo ibang mabibiling smartphone na meron ganitong klase ng specs, na meron 7,000 mAh sa battery, 120Hz sa refresh rate na meron 6.78 inches, 50 megapixel na main camera, 33 watts sa charger, tapos napakataas nga na battery. Wala na guys, si POVA 6 Neo lang ang makakapag-offer niyan. Yun yung muna yung mabilis sa video natin dito. Thanks for watching.